Ito na ako guys. Yan yung sabi ko. Yan. Isa talaga. Maraming dito, malakas ang hangin kasi landa yung electric fan. Ayan yung electric fan. Lahat pa naman pinanda. Siyempre, lamig talaga. Oh. Pinanda lahat. Mamaya guys, punta tayo doon. Tatawid tayo ng dagat. Doon. Diyan, sa may isla na yan. Doon tayo dadaan. May bangka dyan. Ayun. Hindi pa bukas. Mamaya, bukas na yun. Mamaya. Tira tayo dito. Ito tayo doon. Diyan. Ayan, hindi malinaw. Ito. Mamaya. Service ko guys. Ay. Biker. Yari. Tapos nasa ano, kanto. Papunta doon. Ganda. Relax tayo guys sa 60s na stress. Overtime. Yan. Tapos pag sa linggo, release stress tayo para ma-recharge tayo mamaya. Tapos bukas, trabaho na naman. Ito lang. Kasi pag gumala tayo, gagastos tayo ng malaki. Samantalang magbabike, tubig lang, dala mo. Yan, tubig. Doon pa yan sa dorm. Hindi ko yan binili. So, ibig sabihin, walang gastos. Nag-i-enjoy ka pa. Hoy, kita kayo sa camera. Ayaw dalawa ha. Alam ba ng asawa mo yan? Ha? Ito talaga itong bike. Hindi masakit sa puwet. Tapos ano din, maganda din si ano, padyakan. Hindi mabigat. Maganda siya. Oh, benta ko 6,000. Libre itong ganyan. Ang bihira. Si Shallow. Malapit to sa Medicalan, sa train station. Mga 10 km sa train station. So pag nag-medical ako, mag-bike lang ako siguro. Kasi malapit lang eh. Isang oras lang. 1 hour and 30 minutes. Tsak, dandahan. Siguro na. Pag nag-medical, malapit na eh. Alis ako ng alas 4. Makarating ako dun sa ano, mga 5:30 to 6. Okay. Nag-exercise pa ako. Kia Picanto. Ganda. Pero
Yan. Balang araw, someday, mapapalitan na rin kita ng bago. Smile naman dyan. May camera po. Pabukas. Ay. Restricted daw to eh. Kaya huwag mag-alala. Anong tawag sa inyo niyan? Ganyan ano. Sa Bisaya, bakawan yun. Pag lumaki yan, yan yung tagasala ng ano, malaking alon. Ang ganda din, no? Oo. Protection yan. Maliliit pa. Bakawan yun. Sa Bisaya. Explore, explore. Ganda pag lumaki yan. Panangga yan ng malaking alon. Ang laki ng ilisi guys, oh. Pambira. Laki niyan. Paano kaya maintenance yan? Yeah. $360. 360. At least may 360 na ako. Ikot yan. Hindi pa yan na hidit, pero may ikot-ikot na yan. Oh. Tingin lang kayo dyan guys. Kasi ano to? Vlogger daw to. Parang nasa Batanes ako ah. Ganito yung Batanes nakikita ko sa movie. Hindi pa ako nakapunta ng Batanes, pero ito yung nakikita ko sa mga movie. Tapos may ano to, may sound effect na sige, laban lang. Ay. Tulog sa trabaho tapos sabihin laban lang. Oh, hira. Ano yan? Pumasok na pagod, umuwi. Ganito pala, pumasok na walang tulog, umuwi nasakto ang tulog. Ay. Bawas sa atin yan. Doon yung ano, medical, doon banda yan, ang train station. Ayan dyan. Layo pala. Ayan. Oh.
Namis talaga ko dito, guys. Ang laki ng iglesia, paano kaya to, ano? Ang problema pa ito kinabit. Ang bigat niyan. Grabe, napaka-genius talaga. Ang laki niya, no? Yun yung tagawa ng kuryente. Talagang may... Grabe, no? Napaka-genius nila, no? Napaisip ng ganyan. Kunting ikot lang yan, pero sa loob niyan, napaka-powerful yan. Ilang RPM kaya yan? RPM. Yan sa loob. Maliliit na mas ano yun. Tapos yung umiikot na ilis yung laki. Grabe siguro yan. Diyos ng ano. Kaya mura yung ano dito eh, kuryente. Wala pang bangag. Wala pang bangag dito. Saka wala ding hunta virus na against lagi sa kung pwede lang dito na kami sa Taiwan. Hindi pwede, kailangan may ano tayo, may limitasyon tayo, kaya yung binigay na pagkakataon sa atin na suklian natin. Mag-iiwan tayo ng magandang alaala. Dati hindi ko to pangarap dati nakapakapunta dito sa Taiwan. Kusang binigay ng Lord. Salamat, Lord. Yun na. Ganda talaga dito, guys, sa Taiwan. 9 years na ako dito. 15 years. April. Malapit ako Indo, guys. Sa 2028, Indo na ako. Uwi naman sa Pilipinas na may bangag. Sa Taiwan, guys, ang napakaganda dito yung healthcare nila. Napakamura, saka affordable. Gagamutin ka muna, saka ka sisingilin. Tapos pag wala kang pambayad, pwede mong utangin. Grabe yung healthcare dito sa Taiwan. Tapos ang gagaling ng doktor. Dati may nakilala akong ano, doon sa kabila pa ako. Shoota ng yun, Indonesian. Yung asawa niya, nagka-breast cancer. Tapos pinagamot siya ng amo niya kasi caretaker yun. Pinagamot siya ng amo niya. Tapos yun, naka-recover. Na ano siya, na stage 3 ata yun, na breast cancer. Nakikimo siya lahat ng ano ng doktor, advice ng doktor sa kanya. Sinunod niya lahat. Lahat, tiniis niya yung sakit, lahat. Yung pagod, nagtatrabaho siya habang nakikimo siya. Pag nagkwento nga yung asawa, yung kaibigan ko kasi yung katrabaho ko, nangyak-nyak siya eh. Sabi niya, ay, wala talagang imposible. Nakarecover siya hanggang ngayon. Ayan, nakikita ko sa Facebook, mga post nila. Ang lusog ng asawa niya. Dati kalbo yun, ngayon, mahaba yung lusog. Kaya masasabi ko talaga, magaling ang Dr. Distaya. Mura pa maningil, hindi pa kupal. Saka yung gobyerno, may ano kasi, may suporta
Tsaka hindi bangag. Ako na-experience din ako ng naman yung high blood hypertension ko ngayon. Grabe talaga pag ako hanggang ngayon may hypertension ako, may titik ako ng gamot ko. Nako-control dahil sa gamot. Dahil sa gamot, napaka-effective pala ng gamot nga dito. Halimbawa, pag hindi na siya epekto, yung palagay mo na hindi na tumatalab yung gamot, palitan nila ng ibang gamot. Yung umuwi naman ako sa Pinas, naiwan ko yung yung gamot ko dito sa Taiwan. Nagbakasyon ako doon sa Pinas. Bumili kami ng gamot doon sa Pinas. Ang bihira, parang wala ko yung gamot. Taas pa rin, kaya sabi ko, uwi na ako. Punta ako, balik ako ng Taiwan. Buti na lang yung yung bakasyon ko, 10 days lang. Wala talaga, walang siguro mga piki yung gamot na binigay. Dito kasi wala, at hindi piki, walang bawal yan. Wala pa, hindi pa bukas guys. Hindi pa bukas. So, magsashop. Ganda ng mga motor guys. So, sa nagsisi yata yun. Shout out sa kapamilya sa Pinas. Shout out sa taga Pinas, yung mga rider dyan. No, kumusta? Kumusta ang gasolina dyan? Tihira. Laban lang. Anong talaga eh. Shallow. Sa shallow ko guys, ngayon pa lang download sa live ko. Nasa-shallow ko guys. Bye! Kumusta yung natin yan? Yung partner natin yan sa loob. Kabayan, shout out sa'yo. Kumusta yung natin dyan? Yung kasama natin sa loob. Nandyan pa daw siya eh, hindi pa sila nakauwi. Sabi niya, nag-chat sa akin. Ang bira. Ito guys, noong last week, panggabi ako noon, Huwebes, pagpihira, may nagparamdam doon sa area ko. Noong una hindi ako natakot, nagulat ako kasi biglang
nahila yung kortina. May ano kasi kami nun. Saluan kasi yun sa likod. Tapos biglang bumukas yung ano, kalabog talaga. Parang binangga ng malaking tao. Wala ba niligaw ko. Bumalik na siya dyan. Bumalik siya ba kasi ikaw lang na mag-isa. Nasamahan ka daw niya. Oh, bihira. Tinignan namin sa TV. Ayun, parang anino. Doon ako kinalabutan. Kasi akala ko hindi totoo talaga eh. Yung mga ganyan. Akala ko hindi talaga totoo. Yung nakita ko dati sa dati kong company, sa kwarto. May naramdaman ako, naglalakad. Ako lang mag-isa noon. Kadalasan, pag Sabado ng gabi. Kasi ako lang mag-isa doon sa company. Sa kwarto na yon. Kasi yung makasama ko, sa labas la. Si Lopan kasi, ayaw niya ako payagan doon sa... Dalawa kasing dorm namin. Ulang-ulan dito siya, Lobay. Ganda na pa makulimlim. Sasakay pa nga akong bangka eh. Yan o. Punta ako sa isla. Nandyan si Doraemon bay. Papasok daw, nag-chat sa akin. Nagsisilos ako ba ya? Ako naka-duty ng pangumaga, ikaw hinahanap. Pati si Pase, tawag niya. Luti na sa... Luti, lay. Udi. Oh, hira. Parang may relasyon kayo ba ya? Hira to si... Malapit lang to. May relasyon kaya ata kayo eh. Nasisilos ako eh kasi ako nakaupo. Tawag niya sa akin, Hudi. Ang hira. Tapos hindi ako inuutosan. Inuutosan niya si Pasir. Si Pasir. Hindi ako malakas kung ano ba, ikaw malakas. Malapit lang to ba, mga ano lang. 1 ano 30 minutes lang, binayad ko. Mula Tiangwa hanggang dito. Balik tayo dun sa kwento kong auto. Grabe talaga, sinignan namin sa TV. Pati si Lota natakot niya. Grabe. First time yung nangyari sa akin. Doon sa kabila naman, may naramdaman din ako, naka-record din yun sa cellphone ko dati. Nasunog lang yun, yung cellphone ko. Ni-record ko yun. Yung may naglalakad, tapos biglang umandar yung overhead crane. Pero sa awa ng Diyos, hindi naman siya nagpapakita, nagpaparamdam lang. Tapos minsan, yung biglang, kahit nakapatay yung machine, iwan ko lang kung ano. Kasi na-off, alam ko, na-off ko yun eh. Yung machine, biglang umandar. Itinawagan ko si Chuchang namin. Sabi niya, walang pumasok dyan. Kasi nakasarado yung kasi dito, may censored kasi yan dito sa mga pintuan dito. Tinawagan ko, sabi niya walang tao dyan, ikaw lang. Kabira, umandar bigla yung machine. Ako lang mag-isa bay.
niyaya ko yung kasama natin dyan. Ayaw sumama eh. Nandyan ka pa daw eh. Malungkot ka daw eh. Nakita ka daw niya kanina. Malungkot ka daw. Kaya sabi niya, dito muna ako bay. Sasamahan ko muna yung kaibigan natin. Nagtatagalog bay. O bira. Pino yata yan. Kachat ko eh. Tapos may dedication pa sa ano, love. Love, my friend. Ganun pa. Kasama sa'yo yan, mamaya. Angkas yan sa likod. Turo mo. Nakwento ko rin itong asawa ko dati. Yung tumawag. Kasi maaga ako dati nang tumatawag kasi mabagal yung internet natin dati, di ba? 2019. 2018 yun. Mabagal pa yung ano natin. Internet yun sa Pinas. Pag lagpas ka na ng kadalasan tumatawa alas 5. Pag lagpas ka ng alas 7, wala na. Putol-putol na yung tawag. Kaya yun. Habang tumatawa yung asawa ko, ay nag-uusap kami. Yun, nagpaparamdam. Sabi ko, narinig mo. Oo, naglalakad talaga. Grabe yun, kumakalabo. Tapos yung binuksan ko, yung isang beses binuksan ko kasi gusto kong hulihin ba. Kaya nilabanan ko yung takot ko. Binuksan ko yung ano. Kasi doon sa ano kasi, yung kwarto ko, tapos pagbaba mo, yun na yung ano namin, yung working site. Ako lang mag-isa doon. Pagbukas ko, walang tao talaga. Walang tao. Grabe yun. May record ako noon. Nire-record ko yun eh. Kaya lang nasunog. Ngayon, gusto ko sanang kunin yung ano, yung video ng CCTV namin dyan sa ano, sa company. Hindi namin alam eh kung paano i-record eh. Totoo talaga yung ano, mga ganyan. Kasi kung hindi yun nakita sa CCTV, wala kami nakita sa TV, malamang ano lang yun, hangin. Pero imposible kasing hangin eh. Walang ano dun sa ano namin eh, area namin eh. Nung tingnan namin sa TV, yun talaga maitim. Parang anino. Kaya bay, kumustahin mo dyan, malaking tao yan. Ano pa naman dito? Guzman pa naman sa April, Guzman dito eh. Kaya yung mga Taiwanese, advice nila bawal kang maligo ng dagat kasi daw mahihila sa'yo. Bawal kang magsampay ng mga damit sa labas. Tapos bawal kang lumabas ng alas 10 ng gabi kasi may ano daw, yung sasama sa iyo ng masamang spirito. Yun yung paniniwala nila dito sa ano, sa Taiwan. Yun yung narinig ko. Sinabuyan ko ano yung area ko ngayon. Sinabuyan ko yan ng ano, ng asin. Kasi sabi nila eh, sabuyan ko lang ng asin yung saan yung nagpaparamdam. Yung mga Taiwanese takot din eh. Sabi ko magpaypay sila doon. Takot sila eh. Hindi nga sila pumasok doon eh. Yun, may tao na. Okay, tayo pupunta guys. Magkano kung bayad yan?
Wala pang ano eh. Wala pang mga pasahero. Ay. Malapit na tayong uuwi. 2 years after, uwi na ako ng Pinas. Ay. April 19 kung pumunta dito. April 19, 2016. Yun yung election days. Nanalo si President Duterte na. Sana pag uwi ko 2028, Duterte naman, maabutan ko. Sana. Pag hindi dayain, sigurado yan. Dito tayo. April din. Siguro April 12. Makaka-uwi na ako niyan. ...2028. Ang bilis ng panahon. Ang bilis ng taon. Grabe. Sa 10 years ko dito, okay naman. Malaki yung nagbago. Kaya lang, sacrifice ka. Malayo ka sa pamilya mo. Yung mga anak mo, lumalaki na hindi mo nakikita. Yung anak ko nga, yung isa, pumunta ko dito, high school pa yon. Ngayon, naging nurse na. Tapos yung isa, 5 years. Lalaki yon. Ngayon, dalaga na. Shout out sa'yo. Dalaga ng anak ko, 2 dalaga. Ano talaga eh, ilang magulang, suportahan natin kung saan yung masaya yung anak mo. Sa una, hindi mo agad-agad matatanggap kasi lalaki yan eh. Lalaki yan, gusto mo yan. Nung una, yung unang kita ko pa nga yan, yung panganak. Yung unang lumabas talaga yan. Hinanap ko agad, yung putotoy. Sabi ko, ay, lalaki. Tuwan-tuwa ako nun. Kasi lalaki, pangarap talaga eh. Sabi ko, gagawin ko itong boxer. Boxer. Ayun, naging dalaga. Okay lang. Basta, matino ba? Hindi ba? Gaganda ng mga motor to guys. Yung mga big bike. Grabe. Ano yun? Ducati. Ducati. 300 data yun? 300 o 600. Gaganda. Shout out sa'yo. Grabe, nung unang dating ko dyan sa Changhua 2021, grabe ang lakas kong uminom. Grabe talaga yun. Buti na lang nasurpass ko yun ba na ko yun. Ayun, hindi na ako nakakatikim ng alak. Grabe yun.
Araw-araw, bago pag out, wala pang kain, inom. Grabe yun dati. Ngayon wala. Hindi na nagiinom. Nasa ano na lang, takot nang lumabas ng dorm. Kasi magastos. Grabe, ganito pala yun pag ano, pag naging matured siguro or sign of aging na rin. Wala ka ng lakas sa ano ba, yung gala-gala. Wala na sa isip mo ba? Yung pagbabarkada, wala na. Namimili ka ng sasamahan, namimili ka ng babarkadahin. Although, yung mga kakilala mo, kaibigan mo yun, iba talaga yung trusted mo talaga. Namimili ka na eh. Ito siguro yung mga sign of aging siguro. Pero sa katawan ko, may pagbabago, kunti lang. Kasi dati, kaya akong magtrabaho ng 24 hours doon sa Tunisia dati, doon sa Cebu. Nagtrabaho ako sa CPI. Sa Tunisia, 2 years ako doon. Ang posisyon ko doon, Peter welder. Yung Peter ang pinakamahirap na trabaho doon kasi ikaw yung taga-assemble. Taga-assemble ng barko. Mga part ng barko, a-assemble mo yan. Ipipit mo yan. Kailangan, tuwid na tuwid yan. Kaya tinawag kang Peter. Ikaw mag-assemble, ano ka, kailangan marunong ka sa overhead crane. Marunong ka mag-rigger. Rigger, yung sinya-sinya sa ano, sa operator ng crane operator. Tapos marunong ka rin mag-welding. Trabaho ko dati, grabe, nakakapagod. Halos hindi ako makalakad pag uwi ko. 24 hours yun. Tapos kinabukasan, pahinga ka ng 12 hours, tapos pasok ka ulit pagkatapos. Yun, kaya ko yun dati. Ngayon, hindi na 12 hours na ganun trabaho, parang hindi ko na kaya. Maghapon ka dun sa mainit, mabigat, buhat-buhat, tapos tulak, pukpuk, grabe yun. Grabe ang trabaho yun sa ano, sa Tunisia. Pero nagpasalamat din ako doon kasi naka-experience ako ng ganung trabaho. Pagdating ko sa Taiwan, easy na. Hindi ko nararamdaman ano ba, ang hirap sa trabaho, ang nararamdaman ko lang yung ano, pag-communicate. Doon ako nahirapan kasi wala akong kasamang Pinoy. Tapos binubuli ako noon ng mga Indonesian. Binubuli ako, mga Vietnamese, binubuli ako noon. Dapat kasi ako lang mag-isa eh. Ako, nakikisama ako. Hindi ako lumalaban. Hindi ako, ano lang, pakisama hanggang binubuli nila ako. Iba pala yung ano, iba pala yung interpretation nila pag nakikisama ka, akala nila kayang-kaya ka nila. Hindi ka tinuturuan kasi gusto nila na ano ba, hindi sila malamangan. Titingnan ko kasi yung ano, yung mga gawa nila, sabi ko pambira. Pag ako natuto nito, ang layo ng skill nila sa akin. Yung nag-welding daw, nagwe-welding, Indonesian, yabang pa. Sabi niya, pinahelper ako nun eh. Akala nila, hindi ako marunong mag-welding ba. Dumaan ako sa train center. Siyempre, pag dumaan ka ng train center, yung Tunisia, kahit i-search nyo yan, international yan. Yan yung pinakasikat na shipyard sa buong Japan. Tunisia. World class yan na company. Pag dumaan ka sa train center, nakapasa ka, ang ano ko doon, F1 eh. F12, yung ano ko doon, yung average ko doon. Pag ganyang mga hindi ka na basta-basta.
mo kayang, hindi lahat man content center, ma-accept yun. Pero ako, isa ako doon sa nakakuha ng gano'n. Nung nakita ko yung ano niya, yung welding niya, sabi ko, pambihira. Ito yung pinagmamalag niya sa akin. Sabi niya, wag mong galawin ha, wag kang ano, kasi nasira yung ano ko, yung gawa ko. Sabi sa sarili ko, pambihira. Pag ako nakatira ito, hindi sa pagmamayabang, bihira. Kahit hindi mo na i-grind. Yung ano niya, stick. Yung gamit ko dati sa Tunisia, si Otto yun. Tapos, isang araw, na ano, nagkasakit yung kasama namin na Indonesian. So siya pinagbantay sa ospital. So walang nagwi-welding. Si Lupa naghahanap ng welder, ng magwi-welding. Tinignan niya yung ano ko, yung resume ko. Nilagay ko kasi doon, Peter Welder, sa shipyard. Tinawag ako, sabi niya sa akin. In English niya ako kasi hindi pa ako nakintindi ng Taiwanese nun. Sabi niya, "You know how to weld?" Sabi ko, "Yes, sir." Sabi niya, "Okay, you try, then I look." Sabi niya sa akin, titanda niya ako. Nung welding ko, bihira. Mga isang stick, hindi ko pinatay. Inano ko talaga. Inubos ko. Nung tinignan niya, sabi niya, "Okay, ikaw na mag-weld." Pagbalik nung ano, kinabukasan, bumalik yung ano, wala na, siya na helper sa akin. Natawa ko eh. Hindi siya makaimik eh. Kasi sabi ni Lupan, ako na mag-weld. Ayun. Hanggang naging natapos ko dun. Yun, welder ako. Walang helper yun. Ako lang mag-isa. Nandyan sa ano, dati ko sa history ko, nagre-record ako dyan eh. Ang gamit ko, robotic weld. Tapos yung mga CO2, lahat ng ano, yung mga TIG, tsaka torque, gamit ko dyan. Nandyan sa ano, history ng Facebook ko. Natawa ako nun eh. Ayaw ko pahawakin ng handle. Kasi daw, masira daw yung ano yan. Nung nakita ni Lopan yung ano, wala na. Sayang nga lang din eh. Ayaw ko sana umalis doon. Kasi gusto ko yung trabaho. Kaya lang, yung sweldo talaga maliit. Hindi kayang magpaaral ng anak. Kaya nag-decide ako na lilipat. Isawa ng Diyos, tinulungan naman ako. Nalipat ako sa magandang company. May nakaklaro sa akin na, "Ase, sino yun? Wala akong kakilala ito, Shalo ah. Sino yun?" May nakaklaro sa akin dito, bay. Sino kaya yun? Hala ka dyan. Ang layo ito, Taichung. Sa bagay, Taichung naman to eh. Shout out kabayan, Mark Lester. Yung kasama namin sa likod ba eh. Regards daw. Regards. Yung kaibigan namin doon na hindi nakikita, anino lang. Regards daw. Grabe yung trabaho ko dati sa kabilang company. May tiwala na sa akin sila Lopan kasi sa hapon pa lang yung trabaho na tatrabahoin kita kinabukasan, ibibigay na sa akin yung kongka, yung papel. Wala na instruction. Alam ko na eh pag nakita na ano, kasi marunong ako magbasa ng plano eh. Sa doon dati sa Cebu kasi pinag-aralan namin yan.
yung mga sukat-sukat, foresight, saka seasight, mga ganon sa barko. Kaya yung mga materialis na ilalagay mo na ano ko yan ba, may similarity dito sa ano sa paggawa ng mga building. Kasi dati yung ano ko, contractor company, Lee Steel Castle, Lee Steel Castle yung pangalan ng company. Contractor siya. Yung mga ano namin, yung building, mga H-beam lang naman yun yung ilalagay doon. Tagot sila, bakit alam ko? Sabi ko, nababasa ko kasi sa plano na binigay nila sa akin. Kaya mula nun, sabihin na lang, pag dumating yung materialis, i-receive ko, ako na mag-receive, ako magpapirma. Tapos, kinabukasan, bigay yung plano. Ako magkakating lahat. Maganda sana yun kasi nakagamit yung skill ko. Kaya lang, kailangan natin maging practical. Naghahanap tayo ng magandang income. Kasi dito, hindi naman tayo forever dito sa Taiwan. Kailangan natin maka-ipon. Kailangan din natin mag-invest. Kahit wala tayong investment sa materials, kahit sa ating mga anak natin. Kasi hindi yan yung hindi nagawa ng mga magulang ko. Although, kasi naintindihan ko rin kasi marami kami, hindi lang ako yung Kaya, sa murang edad ko dati, marunong na ako maghanap ng pagkakitaan. Ayaw ko na maghingi ng baon. Nasa ako magtinda ng balot, pandesal sa umaga, tapos sa tanghali, ice drop. Yung nilalako namin, yung galing, ganon. Tapos may box kami niladala sa likod. Ikot kami. Ngayon, mga barkada. Tapos, pagdating ng gabi, alas 5, punta kami dun sa sa balutan. Doon naman kami, binta ng balot hanggang alas 10. Yung ginagawa namin dati, pag weekend, Sabado, Linggo. Kung makita ko isang araw, 50, 75. Bigay ko kay mama 50, sa akin yung 75. Para yun. Yung 25 dati, ano na yun? Malaki. Namnasa ko rin mag-helper ng driver dito sa Taiwan. Nasan ko, nakarating ako ng Taipei. Mag-deliver kami ng produkto. Tapos Kaohsiung. Doon sa dulo sa Kaohsiung. Ano ba yun? Tawag doon? Taitung ba yun? Malapit, sa dagat na yun sa dulo na Doon. Ang kagandahan dito sa Taiwan, kahit nasa bundok ka, yung daan nakasaminto at saka naka-espalto pa rin. Ang ganda ng mga daan. Kahit nasa bundok ka na, nasa ka na ba, malayo ka na sa sibilisasyon. Nasa bundok ka na. Naamis ako, kahit matagal na ako sa Taiwan, naamis pa rin ako. Kasi wala kasi sa Pinas to Magkaiba. Okay guys, ina tayo sa live. Sa sunod na ulit. Muna ako, maglakad-lakad, parang masakit na yung puwit ko sa kaupo.
Okay guys, bye-bye.